Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday service. Puwede mo babatiin yung katabi mo, sabi mo, "Welcome." Ayan. O yung paborito nating sinasabi lagi, ano nga ba yung sinasabi natin? "Masaya ako at nandito ka ngayon." So, we are happy kasi po nandito kayo ngayon and alam ko po na ito po ay layunin din po ng Diyos na tayo po ay magsama-sama. And nasa ikatlong yugto na po tayo ng ating serye na pinagamagatang po natin, mission. Sabihin mo po, mission. And nung unang linggo, pinag-uusapan po natin the love of the Father, na ang mission pong ito ay unang-una ay initiative po ng Ama. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. It means salvation is inclusive. Ibig sabihin, ang kaligtasan po, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. But in the same time, it is exclusive because it is only for those who believe that Jesus is Lord and Savior of our life. It's not about the religion, it's not about the works, but it is about what Jesus did on the cross. Second week, pinag-usapan naman po natin the sacrifice of the Son. In-impound po doon at sinabi po doon na apart from Jesus, we cannot overcome the power of sins. Only Jesus is the only sacrifice na pwede pong umabot doon sa panuntunan ng Panginoong Diyos. Sabi nga doon, Pastor, kung which is a powerful message of our campus missionary. Sino po na-appreciate yung ating campus missionary? Pwede ba natin palakpakan yung ating campus missionary? Yan ang pogi pati niyan. Di ba parang sinabi doon na kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit hindi na lang niya tayo patawarin? Kung ang Diyos ay mapagmahal, pwede naman yung kasalanan na lahat natin ay mawala na lamang. Pero there's a need ng ating pong Panginoong Jesucristo. Bakit? Siya po ay banal at walang bahid na kasalanan. And He is the only one qualified to get all the sins that we had. Ngayon naman po, pag-uusapan po natin the power of the Holy Spirit. This week we will explore the crucial next step, how this peace and mission are made real and possible. Kumbaga, we will talk about the third person, which is God, the Holy Spirit. Tanong, what superpower do you want to have? Kung tatanungin kita, ano ang gusto mong superpower na magkameron ka? Sino dito gusto mong invisible ka? Yon. Bakit invisible? Para pastor, pagka nag-share ako ng gospel at tinalikuran ako ng mga tao, napahiya ako, maglalaho na lang ako, hindi ako makikita nila, parang gano'n, 'di ba? Or some of us, siguro, pastor yung mabilis mag-heal. Bakit naman? Para pagka hindi niya ako pinansin, mabilis akong maka-move on, lax. Or yung hanggang ngayon, 10 taon na nung hindi niya ako sinagot, ngayon naalala ko pa rin siya. Or some of us, siguro mag-produce ng ng wealth, tama ba? Yung power na para bagang, ano ba yung napanood ko, pagka sinasaktan niya yung sarili niya, may lumalabas na pera ng madaming-madami, parang gano'n, ano? Sino gusto mo gano'n, parang pagka biglang yayaman ka, dadami ka ng pera, para andun yung authority ko to to share the gospel if mayaman na ako. But you know what, maaaring marami tayong gusto, but yung passage po na babasahin natin today,
is talk about the initiative of the Trinity. Sa Bible po wala po tayong makikita na word na Trinity. But it shows that the three person is available or present o nirerepresenta ng Biblia mismo dun sa scripture na yung tatlong persona po ay nandun. Tayo po naniniwala that we have one God in three person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Can we all stand up and let us read the Word of God? In John chapter 20, verse 19 to 22. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked, where the disciple were for fear of the Jews. Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." Among them said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hand and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit." Let us pray. Lord, thank you because you said in your word, when the Holy Spirit come, we will receive power and we will be effective witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Lord, in our weakness or in our adequate, we know that you send the God, the Holy Spirit in us so that your word will be proclaimed. Guide us, even Lord, in times of our struggles. You said to your word that you, God, the Holy Spirit, intercede to us. Whatever situation we are facing, we know that you, God the Holy Spirit, is praying for us. And we know you have a power also to fulfill your prayer. Bless us and guide us in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. So, yung binasa po natin, the background po nito, yung mga disciple po ay afraid po sila doon sa religious leader. Kasi po ito po, ang nangyari po dito after the crucifixion of Jesus. Na ito pong Jesus na meron po sila, 'di ba? Yung Acts 1 sabi doon, "Will you at this time restore the kingdom of Israel?" Sinasabi nila kay Jesus na, "Ikaw ba, Jesus, pwede mo na ba ngayong mismo i-restore mo na yung kingdom ng Israel?" So ang tingin nila kay Jesus ay siya po mismo yung darating para sasakupin ang Roma Empero. So, literal ang sinasabi po nila na ang Panginoong Jesus ay sasakupin na. Sasakupin na ang mundo. Pero yung pangyayari pong yon, it turns po ng upside down. Na yung inaakala po nilang Jesus na Bisaya, na kanila pong kasama na nagpakain ng marami, na sumagot na konting healing, gumagaling po kaagad. Sino dito may gift of healing kayo? Yung lagi kayong humihiling, pengin ito, pengin 'to. Pero yung healing po nakakagaling. So look at this, there's a lot of miracle of Jesus Christ did, and akala po nila itong oras na ito ire-restore na ng Panginoong Diyos yung Israel, the kingdom of Israel. But now, it so happen, hindi na-restore ang kingdom of Israel. Ano po nangyari?
siya po ay napako sa cross at dumaan po siya sa matinding humiliation. Sino dito meron kayong kasama na ang nangyari napahiya? Meron ba kayong mga most embarrassing moment? Tapos nung nangyari yung most embarrassing moment mo sabi nung kasama mo, "Ay hindi kita kilala." 'Di ba parang gano'n? This is the scenario of the disciple. Nagtago sila sa isang lugar, nagkulong sila at pagkakulong nila natatakot sila baka sila na ang kasunod na ipako sa cross. Because they are proclaiming the word of God. Sino dito, you proclaim the word of God. Pakitaas ang kamay and pumalakpak. Woo! We talk about mission, di ba? So tayo dito sa simbahan natin, we believe that every member is a minister. Sabi mo sa katabi mo, you are a minister. But even to us, nandun din yung takot mga minsan sino dito natatakot minsan? This statement also telling us that even us, even we are good in sa pagsasalita, may kakulangan tayo na minsan nagkakameron tayo ng takot. The disciple is on fear. Kumbaga, 'pag pumasok na po yung takot, nawawala yung kapayapaan sa bawat isa sa atin. Sino dito pagka dumarating na ang mga due date, mga bills, yung mga nanay, tatay, yung anak mo na laging humihiling meron ng sapatos, hingi pa uli ng sapatos. Papaano naman si Eddie? Kilala niyo si Eddie? Eddie ako. 'Di ba pagka dumating yung mga problema ng buhay parang pumapasok yung fear. Sino dito yung year 2025 is a year na talagang ang daming pagsubok na dumaan. In terms of health, in terms of finances, in terms of wrong decision you made. The disciple also facing this in this moment. Natatakot sila kasi yung inaasahan nilang Jesus ay napako sa cross. But look, suddenly, sino dito gusto mo ng suddenly? Suddenly, Jesus appear. Kasi sabi po dito, peace be with you in verse 19. But in verse 21, again, Jesus said to them, again, peace be with you. Dalawang beses mong binanggit ni Jesus yung peace be with you. Sabi mo nga kasabi mo, peace be with you. Peace be with you. Sino dito na-miss nyo yun? But for all of us, yung peace be with you yun, ay pinakita ni Jesus at dalawang beses niyang binanggit nung siya'y nag-appear na yung mga disciple ay nasa katatakutan o natatakot sila at pinakita niya yung kanyang kamay na may butas at yung butas niya dito sa tagiliran. And pinaalala niya po uli, peace be with you. The peace be with you na sinabi po niya dito ay ito po'y peace signifies God's presence. Ibig sabihin po yung peace is not the absence of conflict, but it's fulfilling the Old Testament promises of shalom through Christ. Ito po yung shalom na magmumula kay Kristo. And because napako na po siya sa cross ng Kalbaryo, ito pong kapayapaang ito ay naganap na. Remember last week, kung paano po ipinitch ni Mark ng ating campus missionary, na ganun kagalit na galit ang Panginoong Diyos sa kasalanan. At yung kasalanan yon ay kailangan mabayaran. At yung kabayaran yon ay dapat hindi rin basta-basta ang bayad. Kumbaga kung 1,000,000 dapat mabayaran din ng 1,000,000. And only Jesus is the qualified. A God from heaven go down
eternal Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, in John chapter 1 verse 14, and the Word become flesh. At ito po ang nagbayad ng atin pong mga tinatawag na kasalanan. And because of Christ, their peace, we have peace in God. Christ shalom means restored relationship with God, self, and other brings total well-being and fulfillment through Him. So bago niya po i-emphasis po yung mission, kailangan daw po muna meron po tayong peace sa ating Panginoong Diyos. And sino po dito tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? You have that peace. Ano ba yung peace sa iyo? Sige nga, i-check mo nga yung peace. Yan. Hindi po dito, ito po yung peace po, ito base. Yung peace. Again, the peace is coming into your heart. Maybe the enemy is there. Minsan, di ba, nag-worry ka. Is that coming from the Lord? But the peace in Christ is in us. Despite of your situation now, sino dito may mga sitwasyon? May mga pansamantala lang po yan, pero yung peace ng Panginoon po ay pangmatagalan. Shalom. The peace of the Lord is in us. And after po nung peace of the Lord is in us, this is the message of the Lord. Jesus said to them, again, peace be with you as the Father has sent me. Ako ay sinugo ng Ama. Even so, I am sending you. And now, because you have the peace, shalom, now I am sending you. Sabi niya doon sa mga disciple. Verse 21, 22. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Sinugo ako ng Ama at ako ngayon ay sinusugo ko kayo. Pero bago kayo umalis, receive the Holy Spirit. Sino ba tong tinatawag na Holy Spirit? Ano ba ang epekto ng banal na spirito sa mga mananampalataya? Sino po dito handa ka ng maging testimonya ng Panginoon, or you're willing to be a messenger of the Lord? Sino naman po dito walang tumaas? Sino naman po dito hindi ka pa handa? Sino naman po dito kahit anong sabihin ko? Di ba? Sino ba 'tong Diyos na banal na spirito? Again, sabi ko nga po kanina, ito po ay Diyos. We believe in one God in three person. God the Father is our Creator, God the Son, who is our Savior, and God the Holy Spirit, who empower us to be a witness. Ang Diyos na banal na spirito po ay hindi po mababang uri sa Diyos Ama o sa Diyos Anak. Iisa po sila ng katangian. Same power of God the Son and same power of God the Father, yun din po yung meron ang God the Holy Spirit. And look at this. The God Almighty is living in us. When Jesus said, He breathed the Holy Spirit, it says, some of the commentary, the Holy Spirit is dwell in us. O dwell into the disciple. Parang ganito po, sino po dito alam mo na nananahan na sa iyo ang Diyos na banal na spirito? Pakitaas sa huli ang kamay. Sige po, yan, marami nang tumataas. Malapit na tayo. Sino naman po dito parang hindi mo pa nararamdaman yung banal na spirito na nasa iyo? Or baguhin ko yung tanong ko, sino po dito tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay niyo? When we accept Christ as Lord and Savior of our life,
Not only salvation yung na-receive natin, but God the Holy Spirit is birthed in us. That's why when the time nung conversation niya kay Nicodemus, papaano ko mai-inherit ang buhay na walang hanggan? Ginawa ko 'to, ginawa ko 'to, ginawa ko 'to. Ang sabi po ng Panginoong Hesus kay Nicodemus, "Spirit birthed by the Spirit, flesh birthed by the flesh." So parang ang ano, hindi, ang sinagot pa rin ng Panginoong Hesus bago yon, "Unless you've been born again." Ha? Papasok muli ako sa sinapupunan ng aking ina? Parang gano'n yung ano niya, literal. Basta sabi ng Panginoong Diyos, flesh birth by the flesh o yung panganganak ng isang ina ay manganganak ng isang bata, pero yung spirit ay manganganak ng spirit. And that's God the Holy Spirit. When we receive Jesus as Lord and Savior of our life, the God the Holy Spirit is indwell among us. Nasa atin po ang banal na spirito. And in Acts 2, after po nun, sila po ay na-empower ng Diyos na banal na spirito. Remember yung tongues of fire? And they're speaking in tongues. At sabi ng mga tao, ang kaaga-aga, ba't makalasing na itong mga taong ito? Sabi na, hindi kami lasing. Kami ay puspos ng banal na spirito. So indwelling, and now they are empowered. And when they are empowered, they become a effective witness. So, kung alam na po natin, kilala natin po ang Diyos na banal na spirito. Ang Diyos na banal na spirito po ay same as God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But they are different. They are different role. God the Father is our Creator, God the Son is our Savior, and God the Holy Spirit is empowering us to be effective witness. So what are the role of the Holy Spirit? The Holy Spirit is our abiding helper. Siya po ang kasama natin at tumutulong sa atin. John 14 verse 16 to 17. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it's neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be in you. Sinabi po ito ng Panginoong Hesus nung nagpapaalam siya. Sabi niya, "Huwag kayong mag-alala, aalis man ako, pero hihilingin ko sa Ama na may ibigay sa inyo na makakasama niyo, na tutulong sa inyo." And ito po yung binibigay niyang assurance sa kanyang mga disciple that even ako ay pumunta sa Ama, kasama niyo pa rin ako. And He is the God, the Holy Spirit. Parang ganito, sino po dito takot kayo sa dilim? Wala? Sino dito takot kayo dun sa katabi mo? Tingnan mo yung wallet mo baka 'di ba ang sarap pumunta sa isang lugar lalo na ikaw ay merong kasama. Masaya pumunta sa isang lugar lalo na hindi ka sigurado dun sa lugar na yon kung ang kasama mo ay siguradong alam din yung iyong pupuntahan. Look at this, the God, the Holy Spirit is our abiding helper. That in time of need, nandiyan po siya para po tayo ay kanyang tulungan. Jesus sent the Holy Spirit to continuously abide in us to help us to fulfill God's mission. Yes, maaari tayo nahihirapan tayo, pero sinugo niya ang Diyos ng banal na Espiritu para yung nais ng Ama at yung ginawa ng Anak ay hindi lang mawala sa walang kapaharapan, but nandito siya kasama natin at katulong natin siya. He is our abiding helper. The Holy Spirit is our helper not only
as we are sent, but also as we continue until the mission fulfills. Hindi lang 'to panandalian, but ito po ay panghabang buhay. It means if God the Holy Spirit is living in us, it's forever. Yung relasyon natin sa Kanya ay pangmatagalan. 'Di ba sabi nung iba, yung ibang relation hindi tumatagal ng forever. Pero look at this helper is in us forever, wherever you go. Tandaan niyo dati pagka ano, yung tanda ko po nun diyan sa bahay namin maraming estatwa. May malaki pong mama. So, pagka ako'y mangungupit dun sa nanay ko, kasi ang ano nun, ang bag nun lagi lang nandun sa isang tabi. Pagkatingin kong gano'n, laging nakatingin sa akin. Naku, 'pag tumingin ako dun sa nakatingin pa rin sa akin, gagawin ko po kukunin ko po yung bag, pupunta po ako sa banyo, dun po ako kukuha dahil babalik ako. But the God, our helper, hindi po tayo iniiwanan wherever we go. So, He give us assurance that the God, the Holy Spirit, ba't ka ba natakot? The proof that He's also a helper to us, there's a scripture in the Bible that the God, the Holy Spirit is praying to us. Pinagdadasal niya po tayo, interceding to us. Kasi dito may mga struggles sabi nung iba, na parang you're not perfect, parang minsan lagi yun pa yung ginagamit ng enemy. Attend ka pa ng attend diyan sa victory, eh, ganito ka naman, ganito ka naman. You know what? He is a helper also. Kung gusto mong maging mabuti, ang Diyos na banal na espiritu ay mas gusto niya na tayo ay nasa tama. He is the Holy Spirit is our advocate, comforter, and counselor forever. Siya daw po yung nagbibigay sa atin ng encouragement, nagko-comfort sa atin, and the same time, He's also our counselor forever. Tingnan mo nga yung katabi mo, na-encourage ka ba diyan sa katabi mo? Parang hindi naman, eh. Sabi nung yeah, this is a church. Napakasaya po ng simbahan na tayo po ay nagkakaisa. Lagi ko po sinasabi, we are one big happy family because we enjoy one another. Ako po, lagi ko nga po sinasabi, bakit ine-encourage ko ang lahat na mag-small group? Kasi ako po ay part ng small group. May someone po na tumulong sa akin, and not only tumulong but also nag-guide sa akin para po ako ay maging tunay na Kristiyano. But look at this, yung tao puwedeng mawala yan. Minsan hindi encouragement, minsan discouragement, 'di ba? Pero God the Holy Spirit is always here to advocate us. Not only to advocate us, but also to comfort us and our counselor forever. So our application, anong application natin? Tandaan po natin na sa mission na meron po tayo, 'wag po natin i-accomplish ng tayo lamang. But let's always ask God the Holy Spirit, God the Holy Spirit, with this your mission, help me. Sino dito may katabi kayong mukhang magaling? Yan, mukhang yun, taas ang kamay. Yung mga may asawa diyan, taas agad ang kamay, oh. Sino dito may katabi kang mukhang eloquent, parang gano'n kagaling magsalita? Yes, kailangan po naman natin 'yan, pero again, let's allow the God, the Holy Spirit be in us always, to help us. Sa buhay natin, kailangan po natin ng katulong. And you know what? There's a verse in the Bible, sabi dun, "Not my might, not our might, not by power,
but by the Spirit. Second, He's not only our abiding helper, but the Holy Spirit reveals and guide us into all truth. Verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Ito nakakatuwa, no? Sabi niya, aalis ako, pero huwag kang mag-alala. May darating na Diyos na banal na Espiritu na mag-guide sa'yo at magpapaalala sa'yo ng mga sinabi ko. Sabi po ni Jesucristo. Kasi nung time pong yun, wala pa naman pong ang meron pa lang po nun ay yung 5 books, yung Pentateuch, tama, di ba? Yung Genesis, Deuteronomy, Exodus, Numbers. So yun pa lang po pero yung salita po ng Panginoong Hesus ay hindi pa po, wala pa pong Biblia noon. But sabi niya, this God, the Holy Spirit, will remind you, will guide you into the right path. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta maloloko, but yung discerning mo, yung discernment mo ay nahandon. Sino po dito open-minded kayo? Open-minded. But you know what? The God, the Holy Spirit, will teach us, will turn us, or i-avoid niya tayo dun sa kamalian. Parang ito po, all of us, we receive Christ as Lord and Savior of our life already, right? Pero minsan, meron po tayong ma-encounter na katuruan na hindi po naayon doon sa nais po talaga sa atin ng Panginoong Diyos. Mahalaga po yung theology, mahalaga po yung theology ng bawat isa. Kasi nga tayo po, let's be sure that yung theology po natin ay tama at naprapractice po natin yung tamang teolohiya. Yun, ayos. Because there's also a theological malpractice. Paano po yun? When we already know what is written in the Bible and continually doing what is wrong. But every time, every moment, nagagawin mo yung bagay na alam mong mali, andyan ang Diyos na banal na Espiritu, pinapaalala ka. Sabi sa kasulatan, love your enemy. Yan. So, sino dito mahal mo hindi mo mahal yung enemy mo, nagagalit ka lagi pagka naalala mo yon? Love your enemy. Fear, pagka dumadating yung fear, yung anxiety, ang sabi sa Bible, do not fear. Huwag kang matakot. Yung worry, sabi sa Bible, do not worry for tomorrow, but let tomorrow worry about itself. So kung meron tayong pag-alala, meron tayong takot, again, the God, the Holy Spirit remind us. Kaya yung konsensya po, ang totoo pong konsensya, yung Diyos na banal na Espiritu. Dati naman nung hindi ka pa Kristiyano, yung mga mali ay patuloy mong ginagawa, tama? Na hindi mo na kailangan magwala o hindi mo na kailangan kumanda, "O tukso, layuan mo ako," kasi tukso pa lang, nandun ka na. Hindi ka na kailangang layuan ng tukso dahil ginagawa mo na yung mali. But when the time you accept Jesus as Lord and Savior for your life and God the Holy Spirit living in us, nagkameron na po tayo nung tinatawag na conviction. Ito pala yung tama, ito pala yung mali. Na kahit mahirap minsan, 'di ba? Kahit mahirap because you read the Word of God,
ito ay iyong pinaninindigan. Sabi po dito, it remind us, the Holy Spirit assure us of His presence, power, and wisdom. Hindi lang po yung presensya niya ay nasa atin, but also the power at kanya pong katalinuhan. Yung wisdom po ay different po sa wise. Kasi yung wise po, ito po yung magulang lang. Di ba alam mo yung magulang? Yung magulang may anak, pero yung magulang ay talagang magulang. Kumbaga sa paghatian, isa sa'yo, dalawa sa akin, parang gano'n. But yung wisdom po ay kakaiba po. Ang wisdom po na tinatawag dito, lagi mong pipiliin kung ano ang tama sa paningin ng Panginoong Diyos. And God the Holy Spirit is in us to guide us to all the truth. The Holy Spirit reveals and guide us into all truth, helping us grow more deeply in our relationship with God. The Holy Spirit empower us to say what God's wants the world to know about Him and to glorify Him. Binibigyan niya po tayo ng kapangyarihan na maipakita po natin sa mundo kung ano ang nais niya para po siya ay bigyan ng kaluwalhatian. Sino po dito last December, marami kayong reunion na napuntahan. Pero para sa inyo, every time na pupunta ka sa reunion, hindi na 'to para magsaya at at maging makamundo. But ito ang pagkakataon para i-testify kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay. Nung unang pagpunta mo, "Ay para kaya akong i-share." Mag-share ka, pastor ka, eh. Nahiya ako. Sino po dito naniniwalang mahiyain ako? Eh, parang hindi naman ano, or sometimes hindi lang masayang pangyayari, minsan malungkot na pangyayari, but in the end andun pa rin yung puso mo na maging testimonya ang buhay niyo para sa Panginoong Diyos. Gaano man kayaman o gaano man ang kanilang, pinagdadaanan, ano man ang meron sila, pagka napakinggan nila ang salita ng Diyos, truly, you will end up na sasabihin mo yon. Naalala ko po nung ako po ay siguro 2007, parang 3 taon pa lang po ako na naging tunay na Kristiyano. Parang yun talaga, Lord, sa church, pagka po sa church, sa kids church, talagang maghapon po ako dun, lagi lang po akong nagse-serve. Pagka ano po, pagka nasa ushering po ako. Pero pagka sa labas na, asa ka natin? Nung una, sabi ko, victory na ako, born again na ako. Pero habang tumatagal, parang gusto ko ng bumalik sa dati. Ang hirap na. Then one time, yung yung boss, yung nag-therapy ako, pagka-therapy ko, yung anak nung tinherapy ko, sabi niya sa'kin sumakay na ako sa kanya. Then nung nakaupo na po ako dun, there's a prompting of the Holy Spirit na mag-share ako ng gospel. Ay ako po, sabi ko, boss ito, eh, boss ko 'to. Kumbaga nasweldo ako dahil sa kanya. Baka mamaya ipatigil na, wala na, 'wag ka ng mag-serve. So parang just ask the Lord, "Lord, ano sasabihin ko?" Sabi ko, ano po sinabi ko lamang sa kanya, ah, "Puwede ko po kayong pag-prayan?" Sabi niya, akala ko tatanggi, eh. Kasi alam mo yun, naranasan mo na ba yun yung parang ayaw mong gawin, pero pinipilit kang gawin mo? Yung para bagang nararamdaman mo na parang naiihi ka na, na gusto mong pigilan, "Ay ako," pero wala kang mangyayari. I say, "Puwede po ba kayong pag-prayan?" Ang ginawa niya, tinabi niya yung sasakyan, "Sure." Bago ko po kayo pag-prayan, ano niyo po, Romans 6:23,
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Sabi ko, in 3 minutes, tumanggap po siya bilang si Jesus ang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang po yun. Hindi lang po yun natapos po doon, but, pati po yung asawa niya, yung naging ninang ko na rin po sa kasal, everytime na pupunta ako po dun, excited po siya na ma-share-an ng gospel. And now, my ninang wala na po, nanghihinayang ako, pero everytime sinasabi ko sa wife ko, "Okey lang yun honey. Ako alam ko na tinanggap niya na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, and she is on heaven." Puwede ba natin palakpakan ang Panginoon Diyos? And alam ko po, sa inyo po marami pong testimonya. Ang tanong, do we seek His guidance and truth? He's the one who guide us and also telling us the truth. But if we not allow Him or if we not seek Him, kasi ang ganda Holy Spirit po nasa atin. Pero sabi din po sa Bible, siya rin po ay naninibugho. Ibig po sabihin, pagka hindi po natin siya pinapansin, at patuloy pong ginagawa po natin instead the will of God, we do the will of us. Again, andun din po siya. A person also na naninibugho siya sa umiiwas sa Kanya. Let's seek Him. Let's seek the guidance and the truth for the God, the Holy Spirit. As I am, the Holy Spirit convicts the Word. Ang Diyos na banal na Espiritu ay kino-convict niya ang mundo. John 16:7-8. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Ipinapakita sa atin ng banal na Espiritu na ang pangangailangan ng kaligtasan mula sa kasalanan ang darating na paghuhukom, at ang solusyon ay katuwiran na mula sa Diyos. And bilang believer po, as a believer, our responsibility is not to convert people, but to preach the gospel. Nandito po tayo para hindi mag-convert ng tao. Pero nandito po tayo para iproklama po ang mabuting balita. Ang mabuting balita na si Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, na kung sinong tatanggap sa Kanya ay magkakameron po ng buhay na walang hanggan. And this buhay na walang hanggan give us also the shalom, the peace of the Lord. So ngayon, ito lang din po yung ibinibigay natin sa tao. May nakilala na ba kayo na sabi, "Uy, napatanggap ko yan, talagang..." But the one who convert the person, yes, pasalamatan po natin yung mga nag-reach out sa atin, nag-share sa atin. Sino dito thankful kayo dun sa mga nag-share sa atin ng gospel? Palakpakan naman po natin yung mga ano. And sa mga leader natin, alam niyo po ba, commercial lang, we plan ng team na magkameron na po tayo ng another service sa March 1. Pag-usapan po ba natin? Kasi kanina mayroon kaming biglang meeting, eh. Napag-usapan namin last time March 1, eh, sa dami na po natin ngayon, ay kailangan na po natin umpisahan. Pero sige, palakpakan pa rin po natin ang Panginoong Diyos. Kasi po nagkakameron na po tayong problema, dumadami na po tayo dito. Ito po'y kasalanan ng mga leaders na nagse-share po na kasi nag-i-invite po. Pero what do I mean, kailangan na po natin 'tong hatiin kasi po mawawalan na po tayo ng growth pa. So, March 1 po yung huli namin napag-usapan na magkakameron po tayo ng 9:00 AM service
at saka po kasunod po nun ay 11 AM, then kasunod po ay 4 PM service. So, ba't nga ba ako napapunta doon? 'Yan, because God the Holy Spirit is the one also to convict the person. Hindi ito about eloquence, galing na meron tayo ano, pero willing ka ba na magpagamit sa kanya? Kasi when you speak the word of God, again, He's the one also who convicts people. Ba't po tayo nandito? 'Di ba sa dami-dami ng nag-reach out sa iyo, pero may tamang panahon nang ikaw ay makakilala sa Panginoong Jesus, tama? And it's God the Holy Spirit who convict us. So it means the Holy Spirit who convicts people of their sin and make them realize their need for Savior. The Holy Spirit will be with us forever, and we will never be alone in God's mission because we have the Holy Spirit. We have all that we will ever need. So, kung ang Diyos sa Banal na Espiritu po ay nasa atin, wala na tayo pong ibang kakailanganin pa para i-share itong mabuting balita ng Panginoong Diyos. He is a helper, abiding helper. He is the one who guide us on the truth, and He is the one who convict people. So, ang gagawin po natin ay magsalita. Sabihin mo sa katabi mo, magsalita. Yan. Seek the Holy Spirit. So, sige nga, can we all close our eyes and let us, the God, the Holy Spirit, to redeem us. God, the Holy Spirit, reveal to me what I am going to do. Thank you, God, for the love of you, God the Father, who sent to us. Thank you, Jesus, for being our Savior. And we allow you, God the Holy Spirit, to guide us and lead us in what you want us to be. In Jesus' name, amen and amen. As I end, John 21, verse John 20, verse 21 to 22. Jesus said to them, peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. I believe God is sending us. If you are here, it's your first time to be here. I believe that God the Holy Spirit is convicting you to accept Jesus as Lord and Savior of your life. If you're the person, as everybody close eyes, if you're that person that you want to accept Jesus as Lord and Savior of your life, gusto mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, maaari mo bang itaas ang iyong kamay at papanalangin kita? Yes, 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 yes. Thank you, God, the Holy Spirit, kasi na to convict us, telling us that we are sinners. And as a sinner, we need a Savior. We are here raising our hand, accepting Jesus as Lord and Savior of our life. Thank you, Lord, for the person who raised their hand. You said to your word that if anyone who believes that Jesus Christ is Lord and Savior of their life, they will be saved. You died on the cross, and after 3 days, you rose again, proving that the power of sin cannot overcome you. And to those who accept you, they receive Jesus as Lord and Savior of their life. In Jesus' name, amen. Can you all stand up? The mission is rooted in the Trinity. The Father's love initiated the rescue plan. The Son's sacrifice accomplished the plan, established true shalom. The Spirit powers activate the victory in us today and empower us for the mission.
the relational and communal nature of a mission. Makikita po natin dito na sila pa lang, there's a relational and communal in the mission. And saying to us, this is our church, Victory Lukban. We are communal. God called us to honor God and make disciples. I pray, Lord, thank you. Before we want to give you praise in worship, we ask that when the Holy Spirit comes, we will receive power and we will be effective witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Lord, guide us. Let's sing this song to the Lord.